So, ng ilang kongresista, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, alam nyo mga kababayan, may nadinig akong balita Kakasuhan daw si Pangulong Duterte dito. Ewan ko kung totohanin nila yun. Pero narinig ko lang po na balita ito sa isang, ayoko na lang sabihin. Pero grabe talaga sila manggipit. Pati yung birong ganyan, kakasuhan na ho nila. Bawal na po magbiro ngayon sa Pilipinas. Oo. Kasi nga, sinasabi nung ilang dyan, kasi bawal daw ang bomb joke. Kaya ganon. Sabi ko, alam naman po natin yan pero hindi, sana kung ito yung mga tulad ng paliparan, ganon. Talagang stricto dun. Pero pati ba naman to, para lang talaga, hindi kasi alam mo, sabi nila, alam naman po natin, pag si Pangulong Duterte ang pumunta sa mga rally, talagang grabe ho. Dito sa rally na to, yung Club Pilipino, nandyan po tayo. Wala na hong maupuan. Talagang siksikan, loob at labas, siksikan. Grabe, akala ko nung una, kasi siyempre nauna kami, maaga-aga kami dumating dyan. Ang akala ko, madaming tao sa loob lang. Nung lumabas na po ako, nung umalis na po ako, grabe, punong-puno hanggang labas. Akala ko revolusyon na ba? Biro lang ha. Hindi kasi ang dami talagang tao. Walang biro. Sobrang traffic na po doon sa lugar na sa Green Hills po yan Umaapaw na, abot na hanggang EDSA. Gago! Hindi sobrang dami talagang tao. Kaya, ayun yung yun yung pagkasabi sa akin. Ayaw kasi nilang ang pinipigilan nilang pumunta si Pangulong Duterte sa mga rally, so kakasuhan siya para matakot, para magpigil-pigil sa kanya sasabihin, para o di kaya mas maganda maaresto para mapigilan siya. Which is alam naman po natin, ito ay isang political move na naman sa mga tarantadong to. Political move na naman ito ng mga kalaban. Alam naman po natin yan. O, di ba? O, tuloy. Bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang... Nahihirapan ako. To be honest, nahirapan ako. Pero hayaan na natin. Hayaan na natin tong komento ni Marcos tungkol kay Pangulong Duterte. Anyway, wala naman siguro nakaintindi ng mga tao nandyan Hayaan na natin. Wala tayong magagawa. At saka wala namang epekto yan. Hindi naman narinig ng tao. Hindi naman naintindihan ng mga tao nung nagsasalita si Marcos Ayan yun na. Ayan na natin yan. Solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong
Nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng Ito, tatanong natin siya. Para muna siguraduhin muna natin na hindi siya stroke survivor kasi baka mamaya punahin na natin yung ngiwi niyang bibig. Sabihin na naman nila. Huwag yung pinupuna yan. Ano yan ano yan? Ibig sabihin, baka sabihin niya, stroke survivor? Tanungin muna natin siya. Sir, stroke survivor po ba kayo? At kaya po kayo ngiwi? Ako nagtatanong lamang po ako. Seryosong tanong lang po yan. Baka mamaya mahirap na ho, baka sabihin niyo di ba ho, tinatanong ko lamang po 'yan. Baka naman masagot niyo ako kung kayo stroke survivor o hindi. Para hindi ko na po punahin kung sakasakali, di ba po? Okay, so pakisagot lamang po. Anyway, ayun, tuloy natin. Sa mga ginagawang pagbabanta, sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ayun, ayan. So, ang balita nga po natin mga kababayan ay kakasuhan daw po si Pangulong Duterte. Dahil sa ganitong statement niya. So, eto muna. Pakinggan po muna natin yung buong statement niya para maintindihan natin kung gaano po ba sila katarantado. Kung gaano po sila katarantado na alam na joke, sasakyan pa talaga nila. Diba? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba? Ayan, sa tingin niya, seryoso? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sinong tao ang magsasabi, ay seryoso siguro si Pangulong Duterte? Siguro kahit tanga o sinto-sinto, alam na hindi seryoso Alam na nagjo-joke di ba? Alam mo kung sino lang makakaisip na hindi seryoso si Pangulong Duterte? Yung mga katulad ng mga vloggers ng Marcos, mga puro bobo.